Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon tuloy lang natin itong kwentuhan itong yung nangyari sa DOH na kung saan nalaman natin na talagang may conflict of interest. So unethical daw po yung ginagawa po ng mga doktor na kung saan nagreseta sila ng gamot na kinukuha rin nila doon sa Belkins. So parang sila na yung may-ari ng pharmacy ng butika. Tapos ang nirereseta nilang gamot is galing din sa Belkins, yung malaking pharmaceutical company na nagbibigay ng mga incentive. So dito kahit yung isang doktor na resource person ni Rapi Tulfo sinasabing unethical yung kanilang ginagawa at meron conflict of interest. So ito, panoorin po natin itong hearing ni Senator Rapi Tulfo. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palak na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin to. Tanong ko, yung sinasabi niya na nakatanggap ng perks ang mga doktor, binibigyan nila ng mga trips abroad, binibigyan nila ng kung ano na pang mga incentives para, of course, tangkilikin yung kanilang produkto. Is that unethical? If it is not disclosed, so Yun, ang ganda ng tanong ni Senator Rapi Tulfo kung unethical daw ba kung yung mga doktor nakakatanggap ng mga perks, ng mga incentive ba na tuwing sila kukuha ng mga gamot na ibinibenta nila sa kanilang butika. So ito ang sagot po nila. this request to pharma industry for educational grant like attending a conference, national or international, should be reported to the FDA based on the Mexico principles. If they do not report it, then it is unethical and probably even illegal. So, nireport niyo ho ba yun, Dr. Excuse me, Your Honor. So base dito sa video, nagtanungan pa kung nire-report daw ba nila. Kasi kailangan pala nila i-report sa FDA kung merong mga, alin ba, yan, may mga silang trip abroad for mga educational activity or seminar para sa profession nila. Halimbawa, kung surgeon sila, so siyempre, kailangan tungkol sa surgeon yung seminar na atinan nila. Pero base nga yata dito sa video na to, mukhang hindi yata nila nire-report yung kanilang mga trip ng mga doktor, trip abroad, hindi yung mga kanya-kanyang trip lang, yung mga trip nila sa abroad na binibigay ng mga nitong pharmaceutical company na ito. Kasi yan yung mga nakukuha ng mga doktor na nakakabenta ng marami. So parang multi-level marketing nga na pag nakabenta ka ng marami, diyan ka nakakuha ng mga incentive ng mga pag dito ng mga komisyon, mga ganyan. So siyempre, kung ikaw nga naman masipag magbenta at lagi kang nakakuha ng magandang incentive, siyempre andiyan yung makakapag-travel ka ng hindi lang locally, pati na rin abroad. So yun nga, base nga dito, mukhang hindi nila nire-report sa FDA kasi bakit kailangan pa nilang magtanungan? Siguro ay assume natin na abogado rin tong tinatanong nitong CEO ng Belkins. Pero siguro sabihin natin doktor din to na siguro tinatanong niya kung naire-report ba kasi baka hindi niya alam na kailangan palang i-report or baka nami-miss nila na i-report yung mga binibigay lang incentive sa mga doktor. Para sa akin, it is unethical. Bakit kanyo? Because yung doktor na nabibigyan yung incentive, ang magiging action niya as a result of that thing being received from you is irereseta yung mga medisina ninyo. Na versus magreseta sila ng ibang mga medisina na dapat yun talaga ang magpapagaling sa pasyente o mas mura tulad ng mga generic. PRC. Is there a Totoo naman di ba? Parang instead na may ibang mga gamot pa na pwedeng ireseta. Halimbawa, yun na generic. Halimbawa, kung may klaseng generic na parang na ganun, bakit din nila i-offer? So, siyempre, andun nga yung nagkakaroon ng conflict of interest. Siyempre, kung ikaw nga naman yung doktor na may sariling butika, meron kang clinic, yung mga
pasyente mo na magkukonsulta sa'yo, siyempre, ang irereseta mo, yung gamot na nasa loob ng butika mo. Para nga naman maubos o, di ba, siyempre, para makabenta ka. At the same time, nakakabenta ka na, nakaka-earn ka pa ng incentive doon sa kinukuhanan mo. Tulad dito sa Belkins na kayang mag-offer or kayang magbigay ng mga komisyon, ng incentive, like nga, sinabi ni Senator Rapi Tulfo na nakakapag-abroad, nakakapag-travel out of town. So, talagang may conflict of interest. Kaya nga ito, tatanungin dito ni Senator Rapi Tulfo sa PRC kung sa kanila ba, sa tingin ba nila may conflict of interest ba dito? Conflict of interest na ang isang doktor ay investor o may-ari ng isang pharmaceutical company. Yes, Your Honor. Yes. So ano ang pwedeng may pataw na parusa sa mga doktor na ito? The charge actually, if a complaint is filed, will be an ethical practice. And as I said, in RA 2382, violation of the Code of Ethics for the medical profession is included as one of the grounds for reprimand, suspension, or revocation, Your Honor. Kailangan patawan niyo ito ng suspension o cancellation ng kanyang lisensya at lahat ng mga doktor na nandito na miyembro ng Belkins. Dr. Lechon, ano sa palagay niyo po, kayo bilang isang doctor, health reform advocate, is there a conflict of interest? Yes, may conflict of interest. Yung pag-i-issue ng cheque ng Belkins sa mga doktor at meron tayong mga ebidensya, ano po yung take niyo doon? With due respect to my colleagues, hindi ho tama po yun. So, talking about culpability, So yun, galing na rin po sa isang doktor, kahit siya hindi siya pabor dito sa mga kalakaran na ginagawa ng mga doktor na to, na talagang kahit naman hindi ka abogado, kahit simpleng ka lang mamamayan, alam mo naman may conflict of interest, di ba? Pero hindi natin maintindihan bakit dito sa mga doktor na to, bakit kahit alam nila no conflict of interest, pinapasok pa rin nila. Siguro dahil nga, sabi ko nga sa inyo, mukhang yung batas na ginawa dyan, mukhang maraming loophole. Kaya nga, napaka-importante nung hearing na ginawa na to ni Senator Rapi Tulfo in aid of legislation, para mas malaman natin or malaman nila na ano ba yung mga dapat gawin, idagdag or kailangan baguhin para sumunod, maging fair yung yung pagtrato ng mga doktor na to sa batas, sa mga pasyente nila, kasi talagang talamak na talaga yung yung ginagawa ng mga doktor na hindi sila nag-i-issue or hindi sila nag-reseta ng mga generic para lang siyempre income is income pa rin, di ba? Kaya nga sila nagnegosyo para kumita. So talagang kinakapitalize talaga nila yung kanilang profession, although yung katwiran nga nila na pinaghirapan naman nila, yung ginastusan nila yung profession nila, so hindi naman daw siguro masama na bawiin nila yon. So wala naman tayong problema doon. Yun nga lang, ang mas nagiging casualty dyan or pinakakawawa dyan is yung mga kababayan nating mahihirap na nagpapakonsulta na siyempre as much as possible kung saan sila makakamura ng gamot na pwede naman palang ireseta sa kanila, yun ang bibilin nila. Pero yun nga, dahil nga hindi yun ang naibibigay ng doktor, ang ibinibigay yung branded na mas mahal. yung pharmaceutical company Belkins nag-issue ng cheque sa doktor, cash. Sino may culpability doon sa conflict of interest? Yung Sir, doktor, kasama rin ba o yung Belkins? it takes two to tango, sir eh. So in-entice ka, tapos tumanggap ka. So that is stipulated, sir, in the book na Lucifer Effect, if I may. You are a good person can turn into evil based on the Stanford study by Philip Zimbardo when you're affected by money, peer pressure, and power. Nag-iiba. We track the check. So parang lumalabas dito, nagiging greedy na masyado yung mga doktor, dahil nga parang mas nakokontrol na sila ng pera kesa dun sa talagang ano ba yung pinakahangarin na pagiging doktor. Di po ba yan yung dapat makatulong sila na mapagaling, mabigyan ng healthcare ng
magandang alam mo, gumaling yung kailang mga pasyente. Pero yun nga, sa ngalan nga ng pera, parang nangyayari, mas pina-prioritize nila na kumita muna kaysa yung profession nila na magpagaling. It belongs to a doctor who has a series of pharmacies. May patakaran kami, pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. Yun ang check na yan. That's not a rebate. That's additional discount for paying on time. Bakit siya magbabayad po sa inyo? Kasi po, nag-ano po siya, nagbibili siya ng gamot, dinidistribute na sa drugstore niya. Exactly. So, wala kang Huli ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Exactly. Bumili yung doktor sa kanila para sa kanilang drugstore. So, huling-huli ni Senator Rapi Tulfo yung ibig niya sabihin. nakikita masama doon na bibili siya ng gamot sa inyo and then of course, dadalhin sa kanyang pharmacy. So, ang kanyang gagawin ngayon, i-reseta lang niya ang gamot na kung saan binili niya sa inyo. Hindi siya magreseta ng gamot na hindi galing sa inyo because he will not receive anything. What's in it for him? Now, Dr. Liech, Di ba? Bakit nga naman sila mag-reseta ng ibang gamot kung wala naman sila makukuha in return? Di ba? Parang ganito lang yan eh. Kumbaga sakop yung yung shoot sa banga kumbaga. Bumili ka ng gamot, ibinenta mo na, kumita ka na doon sa binili mong gamot, binigyan ka pa ng incentive. Di ba? Binigyan ka ng malaking discount, inireseta mo, nakakuha ka pa ng incentive doon sa kinuhanan mo. So, yung ibig sabihin ni Rapi Tulfo na yung conflict of interest, di ba? Na dapat ang doktor, walang pinapanigang brand. Dapat yan, kung ano yung sa tingin nilang may bibigay nilang mas affordable sa mga mahihirap, yun ang ibigay nila. Kaya nga kailangan may generic dahil nga kailangan may choice. May choices yung mga pasyente, yung mga tao kung ano yung bibili nilang gamot. yun, doktor nagmamay-ari ng pharmacy. Para sa iyo, may conflict of interest ba doon? Opo, sir. Ano bang kailangan ng PRC ng mga ebidensya na para yung mga doktor na Ito, ang ganda ng rito ni Senator Rapi Tulfo. Ang ganda ng mga tanungan niya rito dito sa PRC na hindi mo na kailangan ng bachelor's degree para lang maintindihan na bakit tumatagal yung isang kaso sa PRC, lalo na sa mga kapag yung doktor ba nagkaroon ng pagkakamali, bakit inaabot ng dekada bago mahatulan. So ito, napakaganda ng mga pagkakahuli rito ni Senator Rapi Tulfo. reklamo, agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction. And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inaabot po raw ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in the regional trial court, especially if it's trial type. So, magpe-present muna yung nagko-complain and then magpe-present din yung respondents. And it takes very long because of the number of respondents sometimes, because let's say the surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So medyo marami Again, po. sorry to cut you short. I'll give you an example. Yung isang pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. So inoperan ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at grumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kung ano mga cheche-boreche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga kaso, inaabot po ng 10 taon. Oo nga naman, di ba? Tulad ng sinasabi nga ni Senator Rapi Tulfo, nandun na eh. Di ba? Alangan naman yung gunting na naiwan sa katawan ng tao, pumasok. Siyempre, yung pinakaano lang naman yan, sino yung nag-opera doon sa taong yun? So, wala na ibang sisisihin, di ba? Kung yung doktor o yung nurse, kung sino man yung kasama nung nag-opera doon sa operating room. Napakadali lang naman, di ba? Andun na sino yung nakasulat naman, nakapirma. Nakasulat yung mga pangalan, nakapirma kung sino yung mga nandun sa operating room. So, bakit ba daw umaabot ng ganung katagal? Tsaka isa pa yung sinasabi niya na ginagaya daw nila kagaya sa RTC.
Eh hindi naman po ganun karami yung kasong hawak ng PRC, unlike po sa RTC na talagang loaded na loaded ang mga judges diyan, yung mga piskal sa pagtatrabaho para bigyan ng ng trial lahat ng mga kaso. Unlike sa PRC, ang hawak lang naman nila yung mga doktor. So hindi yata magandang katwiran o palusot na ginagaya lang nila. Gaya nga sinabi ni Senator Rapi Tulfo, yun napaka-obvious na yung gunting na iwan sa loob. Siyempre, sino ba nakaiwan yun? Siyempre, yung nag-opera. Bakit kailangan pang abutin ng siyam-siyam? Bakit po? We accept that the evidence that may have been presented is already solid or valid and can already result to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano pa But, pong expert witness ang kailangan? Eh, nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor na nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yon, at yung makikita doon na nagkaroon complication because of that gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot? wala, Kaya nga, di ba? Tingnan mo yung palusot na yun. Ano pa bang kailangan mo? Alam nga naman inilagay ng pasyente yung gunting na yun sa loob ng katawan niya. Natural, ang nakaiwan nun is yung nag-opera. Ang titingnan mo na lang naman dun sino ba yung nag-opera? Di ba? Parang halimbawa, nagpagawa ka ng motor, nag-back job. Tatanungin lang naman, sino ba gumawa ng motor mo? Si ganito. O edi na siya yung may kasalanan. Same thing dito sa doktor. Sino yung nag-opera? Si Dr. Quack-Quack. O sino yung mga kasama ni Dr. Quack-Quack dyan? Si Nurse Quick-Quick. Sino yung nag-anesthesiology? Si Dr. Eng-Eng. O yun lang naman ang pag-uusapan dun. Bakit kailangan pa duman kung sino-sino pang mga expert na baka daw nagkamali lang ng parang ang palusot, parang may ilusot yung halimbawa parang gusto nilang palubasin na hindi kasalanan ng doktor, baka lang nagkamali ng halimbawa may nakaiwang nurse, mga ganon. Siyempre, dami-dami sila kung sino yung nasa operating room, sila yung nakaiwan nun. Ganun naman kasimple yun Para abutin po ng isang dekada. Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, So yun lang naman, napakasimple nga, magkaibang magkaiba po. Kaya nga sinabi ko, iba po yung loaded ng RTC sa PRC. Sa RTC talagang sandamakmak po yung kasong hawak nila. Siyempre, lahat yan nandiyan. Unlike sa PRC, mga doktor lang naman ang hawak niyan Especially, halimbawa, doktor, kung ano yung mga kumukuha ng board exam, syempre may kanya-kanya specialization yan. So kung doktor lang. So yun lang may hahawak ng division na yun. Hindi kagaya sa RTC na talagang lahat, kahit anong kaso nandiyan. Kahit nga itong nasa PRC, pwedeng umabot pa ng korte, pumasok sa RTC. So hindi ganun ka-loaded, unlike dito sa RTC. mas madali ho dapat kayo makapag-action the fact na kayo po ay mga doktor din. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. Otherwise you wouldn't be accepted sa PRC. Am I right? right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are known. You give us a list, Doc. Yung mga kaso na na-file and then yung mga kasong nakabinbin at yung mga kasong nabigyan nyo na ng resolusyon or na-resolve. I want files of those, right? Yes, Your Honor. We will submit. Yan yung maganda na hinihingi na ni Senator Rapi Tulfo lahat ng mga kasong hinahawakan ng PRC para malaman kung talagang nagtatrabaho sila, kung meron na ba sila na-resolve at kung ano pang status ng ibang mga nakasampa. So, napakaganda itong ginawang hearing ni Senator Rapi Tulfo at hindi ito papag-grandstand lang. Hindi gaya ito ng sinasabi ng mga anti-Tulfo fanatics na nagpapag-grandstand lang si Senator Rapi Tulfo. Ito talagang real talk na nangyayari. So abangan po natin sa mga susunod pang hearing na to kasi ipatatawag pa niya ulit dahil nga
gusto niya makuha yung data ng PRC sa mga kasong hinahawakan nila. So abangan po natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.